Good afternoon guys. Nandito ako ngayon sa aking concrete pan. Paano nga ba magsimula sa pag-aalaga ng hito guys? Bali, nag-refer na ako sa mga YouTube videos tungkol sa pag-aalaga ng hito at pinagsama-sama ko lahat ng knowledge. Maliban lang sa pag-alaga gamit ang bioflak technology kasi mas sa akin kasi hindi ko pa kayang gawin yon, na gawing intensive yung pag-alaga ko ng hito. Kaya sa dalawa lang muna ako nag-start at hindi natin kaya ang mag-alaga ng ilang libong hito ng sabay-sabay. Kasi marami tayong dapat intindihin. Kagaya ko, sure ba ako na kaya kong buhayin o palakihin ang aking mga alagang hito? Baka sa una pa lang ng paglalagay ko ay mamatay na sila. Maraming tanong kung ano yung mga posibleng problema pagdating ng araw. Kung halimbawa itong pan ko na to na dalawa at hindi nag-succeed sa isang buwan siguro, marahil may problema pa sa aking mga procedures. So inaalam ko ngayon kung ano ba yung mga dapat na procedures. At ito ngayon guys ay nasa treatment process na ako ng aking concrete pan. At inaasahan ko ngayon ay January 16. Kailangan ko siyang i-treat ng 2 beses kasi bagong gawa pa lang tong pan natin. At sa susunod na buwan na natin siya kakargahan. Hindi tayo nagmamadali guys. Kailangan perfect yung paggawa natin ng ating pan. So may mga tips ako dito kung paano ko ginawa ito at yung mga dapat nating gawin din, yung mga kagaya kong nagpaplano. At ito naman ay ginaya ko lang din sa mga kapwa nating vlogger, lalong-lalo na kay shoutout sa'yo Agribisi, na marami din akong natutunan talaga sa'yo. At yun ang i-apply ko ngayon. So, ito nga guys ay may sukat ito na mahigit 3 meters. Ito nasa 3.2, ito nasa 3.5 meters itong side nya. At sa ngayon ay nagkakarga na tayo ng tubig. Medyo mahina yung ating water system. Kaya yun pa dapat ang ating iisipin, yung mapagkukuhanan natin ng tubig. Ito ay may lalim na 1 meter. At kasalukuyan na yung ating treatment process. Yan ang paglalagay lang natin ng saging, katawan ng saging, dahon ng saging, tuyo o kaya berde. At yung drainage system guys, na importante yan. Drainage system, yung outlet nya meron na tayong nilagay dito, kaya lang nasa 50% pa lang yung kung wala pa yung extension. Yan. At wala naman akong nakikitang kuan kasi fit na fit pa yung ating tubo sa loob. Kaya nasa kuan na siya nasa pantay ng kuan ng sa labas at saka sa loob, mas mahigit na. At ito naman yung tubo, kasi kapag tinanggal na natin yan, lalabas na yung tubig dyan, wala pa siyang butas. At yung paggawa natin ng corner nya ay ganito, naka curve din para hindi direktang mabangga ng ating mga alagang hito. Ganon din sa baba guys, ganon din, kasi yun ang natutunan ko naman doon sa vlog ng malaking hituan sa Tugiga ay sa Orbis Tondo, Pangasinan. So marami tayong dapat na i-consider guys na dapat gawin bago tayo mag-start. Ito kapag nabuhay ko ito sa loob ng isang buwan, by February or March na siguro, first week, tutuluyan ko to. Gagawa tayo ng isa dyan every month. Hanggang doon guys, hanggang doon. Gagawa ko ng every month na pan na ganito, kahit ganito lang. Ang pan ko naman dito, yung kasing iba, napakarami nilang nilalagay. Pero ako guys,
siguro ang ilalagay ko lang ay 1,000 fingerlings lang. Ayaw ko munang i-risk yung chance baka tayo malugi. Mas lalo nang nakakahiya sa mga kapitbahay natin at saka sa barangay. At lalagyan natin to ng bubong guys. Naka-ready na yung poste. Yan, bakal yung poste niya. Pero yung bubong niya, dahil sa wala naman tayong budget para sa kung trusses niyang bakal, kaya sa traditional muna tayo, tis-tis muna tayo sa kawayan. At meron na dumating na rin yung in-order kong kawayan para yun ang gawin nating trusses at saka farlings niya. So maipapayo ko lang din, abangan nyo pala guys yung susunod kung magiging successful nga ba ako o hindi. Yun ang tanong, malaking tanong, para yung mga gusto ring mag-alaga malapit dito sa amin ay pwede nating bigyan ng tips para maging successful din yung kanilang alagang hito. At ito siguro hanggang Sunday or Saturday papalitan ko ulit to ng tubig. Basta pupunuin ko muna to ng tubig para sa water treatment nya. At antayin natin yung pag may mga kitikiti na, yun ay katunayan na okay na siya. Hinugasan ko na pala ito ng sabon para mas malinis yung simento natin. Sa susunod na beses hindi na natin uulitin yung process na yun. Itong katawan ng saging, ito lang yung dapat nating iwanan. Drain natin totally, tapos taglan ulit ng tubig. Pero yung lalagay nating tubig ay nasa 16 to 25 inches na lang, kasi maliliit pa naman yung mga fingerlings natin. So yun guys, napakalaking challenge ito. Bali ang point ko dito sa paggawa ko ng video na to ay para malaman nyo na ako ay mag-start ng mag-alaga na rin ng hito. At masubaybayan nyo yung aking journey sa ating ito guys. Hindi pa natin pwedeng sabihin ito na business. Hindi natin pwedeng sabihin. Ito'y libangan lang. Kung nagawa natin ang construct ng 5 o pataas pang cage every month na nagkakarga tayo, pwede na nating sabihin business. Pero ito kasi wala, halimbawa kumita ka lang ng 10,000 a month sa isang pond, ay 10,000 in every 5 months. I-divide mo yan sa 5 months yung 10,000, para ka lang nagsahod ng, may sahod ka lang na 2,000 pesos per month. Pero kapag magagawa natin na every month magkakarga tayo, pwede nating magawa yung 10,000 per month na kita natin. Kasi every month may 10,000 tayo na pumapasok. Pero kapag every month, 5 months ka nagkakarga, hindi mo masasabing business yon. Kasi para ka lang kumikita ng 70 pesos, mga ganon, sa isang araw. Pero kapag nagawa natin 5 kgs or 5 concrete pond or higit pa, pwede na nating masasabing business. So, yun lang guys. At sana suportahan nyo yung aking YouTube channel para yung journey ko dito sa aking paghihito ay malaman nyo kung successful nga ba ako o hindi. Kasi pinag-aralan ko ng mabuti bago ako nag-start. At para matuto rin kayo at i-share natin sa mga kasama natin na yung pag-aalaga ko ng hito ay naging successful o hindi. Paggagamit ako ng mga chemical na pwede kong ilagay dito para lang mabuhay sila, sasabihin ko lahat sa inyo guys. Pero sa ngayon ay wala po akong gagamitin chemical. Nasa tubig po ang buhay ng ating mga hito, at sa tubig dapat yun ang ating i-focus na i-maintain. Huwag nating tularan yung iba na isang buwan bago sila magpalit. Ako ay hindi ko gagawin yun. At nagpapasalamat ako kay Agribisi dahil marami akong natutunan sa kanya sa pag-aalaga ng hito. At sana subaybayan nyo yung aking journey, at maraming salamat sa panonood guys. Huwag niyo kalimutang
mag-subscribe at saka pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Salamat guys!